Happy Lord's Day po muli sa ating lahat at tayo po ay muli dadako sa pag-aaral ng Heidelberg Catechism Article 4 na po. At gusto ko lang pong basahin ito sa ating lahat. Ito po ay verses mula sa Kawikaan 30 at yan ito po ang sinasabi. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ng Kanyang salita sapagkat pagkakasabihan Kanya bilang isang sinungaling. So tayo po sa gitna manalangin. Aming Panginoon, kami po ay nalapit sa inyo at hinihingi namin ang inyong karunungan sa diwang ito na ibigay mo sa amin ang katotohanan at gayon din naman sa pamamagitan ng Belgic Confession ay aming maliwanagan ang kahalagahan ng pamantayan ng mga kasulatan, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat may mga ganitong pagkakataon na aming naiintindihan ang kahalagahan ng banal na kasulatan at kung paano ito binuo at nagagamit namin sa panahong ito. Maraming salamat, Panginoon. Tidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tayo po ay tatalakay tungkol sa tinatawag na canonical books. Last week, pinag-usapan po natin ay the Holy Scripture and ang naging topic po natin last week ay yung tinatawag na inspiration of the book. So, nahalaman po natin na yung mga tao na sumulat ng Bible ay binigyan ng Diyos ng kanilang estilo. Hindi nilalis ng Diyos, hindi sila robot na sumulat ito. Bagamat ang laman ng mga kanilang sinulat ay mula sa Diyos, subalit ang estilo, personalidad, kultura ng mga taong gumawa nito ay hindi inalis, bagkus ay ginamit ito upang maisalaysay ang Diyos na lumikha ng sanlibutan at ang Diyos na siyang manliligtas. Sa araw na ito ay pag-aaralan po natin yung tinatawag namang the canon of the Scripture, which is ito yung magiging yung standard no ng mga libro included in the canonical books. Ang unang tanong po, so ito pong ating pag-aaralan ay mula pa rin sa panulat ni Daniel Hyde. Ano po? So the first question arise in this topic is, does God still speak today? Ang Diyos po ba ay nagsasalita pa rin sa panahong ito? All Christians would agree in saying yes. The real question, though, is where does God speak? Bagamat ang lahat ng Kristiyano ay naniniwala na ang Diyos ay nagsasalita sa panahong ito, ang tanong ay paano at saan? As Reformed Christian, our answer to this question is very different from the charismatic or Pentecostal Christians. While many believe that God still speaks through prophecy, tongues, and word of knowledge, we as Reformed Christian have always maintained that God speaks through His inspired and canonical words. As Johannes Willebius, a Reformed theologian in year 1586 to 1629, affirmed that there is no other basis for theology than the written word of God. So, kung mapapansin po talaga natin sa panahon ngayon, ang tao ay uhaw na uhaw sa revelasyon ng Diyos. And yan lamang, ang nakalulungkot ay gumawa sila ng sariling version ng revelasyon ng Diyos. And it comes out na napakarami ngayon, nagpa-prophecy, and they acknowledge new prophets, new apostles, na nagdi-declare
ng mga new revelation from the Lord. As we already studied nung nakaraan po, we study na the Bible is sufficient. Ibig sabihin, ito'y sapat. No? Ito'y sapat na para magsabi sa atin ng katotohanan patungkol sa Diyos, patungkol sa ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga ginawa. Some might argue that the question of where God speaks is secondary to more practical matters such as evangelism and Christian living. However, before we can apply God's Word, we must be assured of its source and authority. Article 4 of our confession declares that God's inspired Word is contained in two books, namely the Old and New Testament, the canon of the Scriptures. The term canonical means that these books are divinely inspired and authoritative. Again, which nothing can be alleged. Literally, the praise in the confession states about this, there is no controversy. No? The goal of this declaration was to affirm the unity of the Reformed churches with all true believers across in their acceptance of the biblical canon. So tingnan nyo ho. So dito ho nakita natin, no, tinitingnan natin, yung word na canonical is, ito lang yung mga books na divinely inspired and authoritative. No? Ibig sabihin, ito lang yung talagang pwedeng gamitin. Ngayon, madadiscuss po natin dito yung isang controversy na lumabas sa isang church na tinatawag na Marcionism. Kasi sila lang naman yung medyo kakaiba. Kasi lumabas din ang mga taong ito noong panahon na sa canon of the Scripture, sa pagsasaayos ng mga included books, no? Included books sa canon of the Scripture. The word canon comes from the Greek word canon, meaning rule or standard. In ancient Greece, it refers to a measuring line, much like a modern ruler or a tape measure. In the New Testament, canon appears in Galatians chapter 6, verse 16, where it refers to the rule of faith, and in Philippians chapter 3, verse 16, where it describes the rule of maturity in Christ. During the early period, church period, this term was applied to Scripture, distinguishing the true Word of God from false teaching and writings. So, in order to find the truth, ibig sabihin, sa paghahanap ng katotohanan, so there are many thousand books na nasulat during the time, nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, may mga nasulat na noon. And 400 years of silence, may mga nasulat na rin noon. Kasi kasama na doon yung mga books ng Old Testaments. And sa dami nito, napakaraming pwedeng pagbasihan o pwedeng kuhanan. Kaya nga nakuha pa yung mga ibang, yung apokripa, no po. Pero tayo, naniniwala tayo na meron lang mga books na talagang kailangan na gamitin as a rule of faith and practices. When heretic like Marcion created their own limited canons, excluding of the most Old Testament and heavily editing parts of the New Testament, the early church fathers responded by affirming the full canon of the Scripture. Irenaeus of Lyon, opposing Gnostic distortion, referred to the Scripture as the rule of the truth. John Chrysostom, one of the greatest ancient preachers, called Scripture the exact scale, standard, and rule of all things. Thus, when we say the Bible is canonical, we affirm that it is the sole measure of doctrine and life. So meron lang din po kung babasahin ito yung tungkol doon sa Marcion. So sabi ho dito, paano nangyaring pumasok ang Marcion? So sabi ho rito ay,
Nasa ba yun? Okay. So sabi po rito, when the canon established, other takes exception to the authority of the canon because it was not established until the 4th century, long after the life and death of Christ. Establishing the canon was a process that took place over a period of time. However, that does not mean the church was without a New Testament until the end of the 4th century. From the very beginning of the church, the basic books of the New Testament that those we read and observe today were in use, and they function as a canon because of the apostolic authority. The issue that provoked the establishment of the canon was the appearance of a heretic named Marcion, who issued his own canon. Under the influence of Gnosticism, Marcion believed that the God portrayed in the Old Testament is not the ultimate God of the universe, but rather a lesser deity called a demiurge, who has a nasty disposition, and that Christ came to reveal the true God and to deliver us from the mean-spirited deity. So, kung naalala niyo po, mayroong isang preacher na nag-declare ng ganito, that the Old Testament God, Yahweh, is a wrathful God. Ibig sabihin, hindi siya ay Diyos na masama. Yun ang tingin niya. And itong preacher, sinasabi niya na hindi ito parang sinasabi niya na hindi ito bahagi ng three-person o yung God in Trinity. Hindi siya parang yun yung sinasabi niya. At ini-exclude niya yung Father. Kasi nga, iba raw yung tingin niya doon sa Father ay masyadong mabagsik o Diyos na malupit. While Christ, our Lord, is a loving God. Yun ang kanyang So ito yung nangyari. Itong si Marcion expurgated everything in the New Testament that could link Christ in a positive way to Yahweh, the God of the Old Testament. The Gospel of Matthew and much several from the other Gospel were cut. So ito yung ginawa ko ni Marcion. Kinat niya yung ibang bahagi ng New Testament. And also eliminated some of Paul's writing. Yung mga sulat ni Paul ay ineliminate niya. Ibig sabihin, tinanggal niya ho. He ended up producing a small, abridged, and edited version of the New Testament. This series inspired the church to give an authoritative formal list of actual biblical books. So ito yung ginawa ni Marcion. No? Itong Old Testament, yung New Testament, binawasan niya ng binawasan and then dinagdagan ng dinagdagan. So, isang pagkakamali, no? Kasi nga, nagawa siya ng book canonical book by its own. Ibig sabihin, gumawa siya ng parang papabor lang sa kanyang pinaniniwalaan. So, in the end of the day, hindi naman nagtagumpay si Marcion. Bagamat yung kanyang theology and kanyang teaching ay tinanggap ng iba, until now, tinatanggap pa rin yung turo niya ng ilang mga tinatawag nilang pastor. No? So, the books of the canon. Our confession lists the canonical book of the Old and New Testament to distinguish them from Apocrypha and other writings that some tradition wrongly elevate to scriptural authority. The Old Testament books include. So, gaya po ng sinabi ko sa inyo, noon po ang usapin ng mga nag-aayos nitong canon of the scripture
ang hindi issue sa kanila kung ano yung aalisin. Ang issue nila ay kung ano yung tatanggapin. Ano? So yun yung naging issue ng mga nun. Kaya marami po ang mga napumasok na books and thousands of books ang kanilang pinag-aralan. Alin nga ba dito yung bahagi talaga ng scripture? So hindi biro yung paggagawa ng Bible during that time. Kasi nga, ang dami mga sinulat. And some of the books, kagaya po ng Apocrypha, they are accepted naman, but not as canonical books, but a history book. Yun po yung kanilang hindi naman nila nire-reject yun nung mga nag-ayos ito. Kaya tinatanggap nila as part of the history. Ibig sabihin, pwede naman silang gamitin, pero hindi as a rule of faith and practices, but as a history. Ibig sabihin, tumutulong sila para balikan ang nakaraan o yung history. So these are the books that included in the Old Testament. So kahit naman hindi natin lagi na po natin na pero babasahin ko pa rin. So what we call the Pentateuch, so the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. The historical books, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther. So wisdom literature, the Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Major prophets, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Minor prophets, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. So ito yung bumubuo ng Actually, kapag po binasa niyo yung isang Bible, meron lang siyang halos, kung ito ay 39, tama ba 39? Yes, 39. Kasi that is 27 yung New Testament. So, may makikita lang po kayo na 36. Merong isang Bible na concise lang siya sa 36. Bakit? Bakit naging 36 lang? So, naging 36 siya, naging issue in that day. So, bakit naging 36? Kasi yung 1st and 2nd Samuel, talagang iisa lang po siya. And then, hinati lang din. Yung 1st and 2nd Kings, magkasama rin siya. At yung 1st and 2nd Chronicles ay magkasama lang din. Pero, nung inayos nila ito, ay hinati nila sa dalawa. Bawat books. So the New Testament book includes the Gospels, which Matthew, Mark, Luke, and John. In the history, meron din silang historical, which is the Acts of the Apostles, the book of Acts, the Pauline epistles, ito yung mga sinulat ni Paul, yung Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, and Hebrew. So, binigay din sa kanya yung Hebrew. Bagamat ang Hebrew is, parang very mystic. Yung parang ng kanyang binigay kay Paul. No? So, yung general epistle naman ay yung James, 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd, and 3rd John, and Jude. And ang prophetical ay ang Revelation. So, ito yung bumubuo ng canonical book. So, yung mga yung buong scripture. No? The confession specifically rejects the Roman Catholic and Greek Orthodox inclusion of the Apocrypha and the Anabaptist tendency to reject parts of the Old Testament. Additionally, it refutes the belief common among some groups that divine revelation continues today through dream, visions, and modern prophecies. Instead, the Reformed
position in the 66 books of Scripture alone are God's authoritative and inspired word. So, laging kumukontra dito yung yung dalawang sektang ito. So, yung Catholic at saka yung, until now naman, ganun pa rin. Very against sila doon sa, gusto na, talagang kahit ngayon, yung apokrypha, ginagamit pa rin nila sa kanilang pagsamba, binabasa nila yon, no po. So, minsan minsan pagka yung nakikipaglibing kami, narinig kung binabasa nila to, no? Yung mga books na to. So, addressing the question about the canon. So, may mga question na nag-arise during that days sa paggagawa ng Scripture. So, certain details are about, in our confession, reflect historical usage and theological emphasis. So, ito ho yung mga naging problema noong panahon yon, no? So, number one is the omission of lamentation. Lamentations is included under Jeremiah as was commonly in early biblical lists. So, actually, ang inano nila, yun daw Jeremiah, ay dapat, yung lamentation ay nandun dapat yan kay Jeremiah. So, anong nangyari kasi inihiwalay din sa Jeremiah. Ano po? Dahil ang sumulat din naman ng lamentation ay si Jeremiah. So, the title, Paralipomenon for Chronicles. So, yung Chronicles ay parang may kaugnayan to kasi doon sa mga kings, sa First and Second Kings. Kung babasahin mo siya, pag binasa mo yung First and Second Kings, pag binasa mo yung First and Second Chronicles, parang inuulit lang siya doon. No? So, this means that things left over. So, may mga pangyayari kasi doon sa First and Second Kings na hindi nabanggit doon, pero binanggit doon sa First and Second Chronicles. So, yun po yung mga mga issue. So, the Psalm as the Psalm of David. Bakit daw tinawag na Psalm of David? Samantalang hindi naman ito sulat lahat ni David. So, yun yung question nila. Mayroon din sinulat dyan si Moses, mayroon din sinulat yung ibang mga sa Psalm of David kasi maraming mga nasulat dyan. Bakit kay David lang naka-address? No? Though not all Psalms were written by David, this was a traditional way of preparing to the Psalter. So, inirefer lang sa kanya as the Psalter. Okay. Proverbs and Solomon. So, while Solomon did not every proverb, he is credited as the primary compiler. So, kagaya po ng Proverbs 30, kung saan binasa ko yung verse kanina, no, yun ho ay doon sa aklat ni Agur. No, doon ko yung binasa. Pero si Solomon lamang po, yun nag-compile ng mga Proverbs. And the Pauline author, ito, yung kanina sinabi ko kanina, the Pauline authorship of Hebrews. While debated, the key point is the book's inclusion in the canon rather than strict authorship. So, ang tiningnan nila yung talagang ito ay kabilang talaga o nandun talaga sa pamantayan. Pero hindi naman masyadong pinagbigyan ng emphasis o pinagtalunan yung authorship. Ang tiningnan nila yung standard, sabi nga natin, dahil nga canon yan, standard, nandun siya sa standard na talagang ito ay kasama doon sa mahalagang aklat o mahalagang sulat. Subalit hanggang ngayon ay pinagdidibatihan pa rin kung si Paul ba o sino yung sumulat ng bagamat nabanggit niya ng I think isang pangalan na nagbigay ng linaw na si Paul do yung sumulat talaga nito. So, James and Jude as apostolic epistle. So, these men were not among the 12. The writing carry apostolic authority. So, kasi for example, kagaya ng Mark, no? So, yung Mark, yan, ang tinitingnan palagi,
ay hindi lamang yung mga apostol, kundi yung tinitingnan yung apostolic authority. Ano ha? So yun yung, pag sinabi nating apostolic authority, itong mga taong ito, bagamat hindi sila apostol, pero yung mga sinulat na mga taong to ay apostol ang nagbigay o nagsumulat. Na po? So ganun po yung pag sinabing apostolic authority. And unlike Pauline Epistle, ang Pauline Epistle kasi mababasa natin talaga, halimbawa kagaya ng sermon ni Pastor sa 1 Corinthians, nung mag-umpisa tayo, lahat ng book na pinag-aaralan natin sa New Testament, nagpapakilala ko sino yung author. No? Halimbawa si Apostol Pablo, sumusulat, laging merong greetings. Yun din yung ginabasa natin tuwing do sa greetings natin, God's greeting. Nakikita natin na talagang nagpapakilala si Paul as the author of each book na kanyang bagamat itong mga tao sinasabi ito, yung kay James and Jude. So, sinasabi dito na itong mga taong ito, yung mga writings nila, nagdadala ng apostolic authority. Ibig sabihin, ito yung ang mga sinulat ay galing sa mga apostol. Canonicity and the preservation of the Scripture. Some may ask, what about lost apostolic letters, such as Paul's letter to Laodicea in Colossians chapter 4, verse 16? If God's word is inspired and preserved, why do we not have these writings? So Francis Turretin provides 6 reasons why not truly canonical books have been lost. So ito ho yun. Ito yung sagot doon sa tanong na why do we not have these writings? So number 1, ang sabi niya rito, divine preservation. If not even one letter of the law can perish, in Matthew chapter 5, verse 8, then certainly no inspired book had been lost. Ibig sabihin, kung sinasabi ng Panginoon na walang mawawala, ibig sabihin hindi kukupas, hindi mawawala ng halaga, ibig sabihin walang nawawala. No? Ibig sabihin, ito nga ay sufficient, kompleto. Without errors, ibig sabihin, ang pag sinabi natin divine preservation, nananatili ito. No? Hindi ito nawawala. Yung bisa at kapangyarihan ng salita ng Diyos, hindi nawawala. Nananatili yun doon. At walang masasabi tayo na talagang ito'y kulang. No? Kaya nga sabi niya, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Kasi nga, ito ay sufficient, ito ay sapat. So, the next reason is testimony of the apostle. Paul and Luke affirm the completeness of the Old Testament in their writings in Luke chapter 24, verse 27, and Romans chapter 15, verse 4. Siguro bigyan po natin ng daan ang salitang ito. In Luke chapter 24, verse 27, tingnan po natin. Sabi po ni Luke ay ganito, at patuloy na ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Propeta Moses hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. So, ibig sabihin, mula Genesis hanggang sa mga minor prophets, ito ay kompleto. Ibig sabihin, hindi ito na-omit. So, sinasabi rito na ito'y kompleto. Hindi ito, nung sinabi ni Luke na simula sa mga aklat ni Moses, ibig sabihin, Pentateuch, Genesis, hanggang Deuteronomy, at sa mga sinulat ng propeta from major to minor prophets, kasama po yung, ibig sabihin, kompleto, wala hong kulang doon. So, tinetestify ni Paul at ni Luke na ang sinulat nila o ang sinulat ng mga apostol at ng mga propeta
ay kumpleto. No? Ibig sabihin, ito ay sapat. Another is the church's responsibility. The church was entrusted with preserving word of all generations. So in Belgian Confession Article 5, sa susunod na linggo po, yan ang ating tatalakayin. No? Ibig sabihin, yung church responsibility, isa ho sa mga magandang katangian ng salita ng Diyos na preserve siya. So yun yung, at ito yung tinatrabaho natin until now. No? Na pinipreserve natin, yung responsibilidad natin bilang iglesia, nito ay panatilihin. Hindi natin dinadagdagan, hindi natin binabawasan. Ito ho yung trabaho ng iglesia maging sa panahong ito. Yun dapat yung maging isa sa pinaka-layunin natin na ang salita ng Diyos ay mapanatili sa ang katotohanan nito at ang mga katuroan nito. So, the Jewish stewardship. So, ito pa. The Jews carefully preserved the Old Testament as the oracles of God. Bagamat medyo parang ang dating ng mga Hudyo sa New Testament ay parang mga medyo, parang ang tingin natin, parang mga pasaway, ano po. Pero sila yung nag-preserve naman ng Old Testament writings. And God's purpose in giving the Scripture, the Bible was intended to be preserved for all believers until the end of age. So, sinasabi rin dito na yung Bible, pinipreserve siya hanggang sa katapusan ng panahon, hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. And the prohibition against adding or subtracting. The Jews and early Christians were faithful in maintaining the canon without alteration. So, tayo, kaya nga kahit na yung kaliit-liitang words, pag binabago, marami nagre-react. No? Halimbawa, sa NIV, naging issue yung word na bigatin. Nang mawala yung salitang bigatin doon, ang dami nag-react. Huwag nang ipagamit ang NIV kasi napakahalaga ng word na yon. So, hindi siya pwedeng i-omit, hindi siya pwedeng tanggalin basta-basta. No? Lahat ng bagay bago alisin, pinag-aaralan. So, we believe that the careful examination, yung pag-aalaga ng mga tao, ng mga Kristiyano dito ay napakahalaga. Kahit tayo, bilang mga Kristiyano, napakahalaga ng ating, hindi lang tayo basta nakikinig, nag-aaral, nagbabasa nito, kundi talagang tayo yung nandun din na nakikipaglaban tayo para sa katotohanan ng banal na kasulatan. Therefore, we can be confident that we possess the complete, inspired, and authoritative Word of God in the accepted books of the Old and New Testaments. In a world filled with competing claims about divine revelation, we must stand firm on the sufficiency of the Scripture. The Bible alone is our true rule of faith and life. As Jesus said in Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Let us trust in the full and final revelation of God given to us in the canonical scriptures, treasuring them as our sure and unshakable foundation of truth. So, mga kapatid, ang napakahalaga ng canonicity or ng bagay nito sa mga Kristiyano. Minsan, kung talagang hindi natin titimbangin na para bang pakinig lang tayo ng pakinig, hindi natin na talaga inaaral, na nasasatisfy lang tayo sa ganoong bagay, na minsan pinapaboran lang yung ating mga ginagawang kasalanan. And then, minsan na lang yun nakakalungkot sa panahon natin ngayon. No? Ang isa pang pangyayari sa buhay ko bilang manggagawa dati, talagang may time na parang doon sa lugar na sa isang destino ko na talagang uhaw na uhaw sila sa mga new revelation, sa mga himala. Talagang parang ang hirap po magpastor noong time na yon kasi
Every time na may sinasabi ko, ang Bible ay sufficient, sapat na. And then they say to me na, Pastor, bakit ang Diyos ba hindi na kayang gumawa ng himala sa panahong ito? Ang Diyos ba hindi na magpapahayag ng mga bago? So, alam nyo, bilang isang baguhang pastor that time, hindi ko alam paano ko sila sasagutin. No? Pero as we go on, as we understand the full knowledge of the Scripture, naiintindihan natin na ito ay sapat na. At kaya na magbigay sa atin ng buong kaunawaan patungkol sa Panginoong Diyos, sa pagkatao ng ating Panginoong sa Kristo, sa pagiging Diyos niya, sa kahalagahan ng grace, sa pagiging ng kahalagahan ng sola scriptura. So, nandito na lahat. Naibigay na sa atin. Kulang ang ating isipan. No? Ang kulang dito ay ang ating isipan para maintindihan natin lahat ito. Kaya napakahalaga ng mga bagay na ito na sumasa atin. Kaya po, isang bagay na patuloy natin dapat pagsumikapan ay maunawaan, maintindihan ang mga katuroan ng ating banal na kasulatan. Isang bagay minsan, alam nyo, talagang sa totoo lang, ang hamon sa atin minsan talaga tayo natatamad, napapagod, kasi minsan, pero kung titingnan po natin, kung ano man ang ginagawa ng iglesyang ito sa ating ngayon, ay isang malaking pribileyo sa ating buhay na ating naiintindihan, nauunawa ng mga bagay-bagay na hindi natin nauunawaan noon. So tayo po'y magpasalamat sa Panginoon na tayo dinala niya sa ganito at patuloy tayong hinuhubog, pinalalalim ang ating pagkaunawa sa kanyang mga salita at ang ating relasyon sa ating Panginoong Kristo. Ito po ay dapat nating pagpasalamat sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat tunay na matibay ang pundasyon ng iyong mga salita. Sapagkat ito'y mula sa inyo, Panginoon, at ibinaba niyo sa amin upang lubusan namin maunawaan ang kahalagahan nito, maging pamantayan ng aming pananampalataya at ng aming buhay dito sa lupa. Salamat po, Panginoon, sapagkat ito'y biyaya na mula sa inyo, na tulad ng sinasabi, ito'y higit sa ginto na maaari namin makukuha sa sanlibutan ito. Kaya ang dalangin po namin, patuloy mo kaming bigyan ng pagsusumikap, pagnanasa, na mas mauntindihan pa ang iyong mga salita. Kayo po ang Diyos na magpuno sa aming mga puso ng mga bagay na ito, aming Diyos. Maraming salamat po. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen.